Grade 2, grade 2, grade 2. Teacher, teacher, teacher. Grade 2, grade 2, grade 2. Teacher, teacher, teacher. Okay, so for our civics, the title is Mga Sagisag ng Komunidad. Okay, the symbol of our community. So, ang mga sagisag ng komunidad, may mga simbolo or sagisag, bantayog or structure at mahalagang bagay na makikita sa isang komunidad. Ang mga ito ay kumakatawan sa mga bagay, makasaysayang pangyayari at iba pang maaaring pagkakilanlan ng isang komunidad. Ang una na dyan ay ang watawat, sagisag. Okay, ito ay sumasagisag sa bansa. Ano ang ating bansa? Pilipinas. Okay? So, yung watawat ay mayroong tatlong. So, itong watawat, madalas nakikita natin ang watawat sa paaralan, sa plaza, sa harap ng bahay pamahalaan, yung mga munisipyo, sa harap ng mga pulis, yung mga police station, at iba pang tanggapan ng pamahalaan. Ang disenyo at kulay ng watawat ay merong mga kahulugan. Ang puti ay kalinisan. Puti is this one, color white. Kalinisan or cleanliness ng kalooban at pagkapantay-pantay ng mga Pilipino. Okay. Next, bughaw or asul, yung blue, ito. Yan naman yung kalayaan, okay? Freedom, kapayapaan, peace, at katotohanan at pagkakaisa ng mga Pilipino. Next, punta tayo sa pula. Okay? Pula, itong color pula. Ito yung katapangan, bravery, kabayanihan, okay? At kagitingan ng mga Pilipino. Next. So, makikita sa watawat ng Pilipinas ang tatlong bituin, 3 stars, 1, 2, 3, and 8 this one, the sun, 8 rays of the sun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And meron siyang mga meaning. So, yung tatlong bituin ay kumakatawan sa pangunahing pangkat ng mga pulo sa bansa. Luzon, Visayas, at Mindanao. So, yun yung mga tatlong pulo ng bansa ng Pilipinas. Luzon, Visayas, at Mindanao. So, ito namang 8 rays ng sun ay sumasagisag sa mga lalawigan, sa mga place, yung mga lugar kung saan they are the first one na lumaban, nag-fight sa mga Espanyol. Ito yung lalawigan ng Batangas, Cavite, Laguna, Nueva Ecija, Pampanga, Rizal, at Tarlac. Meron akong hindi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. May kulang. Dapat 8, di ba? Bakit yan ay 7 lang? Wait lang ha. Hanapin ko. Yon. Ang isa ay ang Bulacan. Okay? Batangas, Cavite, Laguna, Nueva Ecija, Pampanga, Rizal, Tarlac, and Bulacan. Okay? Hindi ko lang nasulat. Bulacan. Next. Punta naman tayo sa logo. Okay? Ito din ay simbolo. Sagisag ito ng isang lugar. Una yung watawat, sagisag ng ating bansa. Sunod ay ang logo or selyo. Ang logo or selyo ay isa ring sagisag ng komunidad. Ang mga larawang nakaguhit, the pictures na nakadraw doon, ay yung sa isang logo ay naglalarawan ng kwento. Okay? It describes the story, the history, the products, at yung mga natatanging bagay na dun nyo lamang makikita sa isang lugar. So the example we have here is yung seal or logo ng Legazpi. So itong Legazpi, sa Legazpi makikita yung logo ng Legazpi sa Albay, okay? So diyan makikita yung Bulkang Mayon. Kaya dun sa kanilang seal or sa logo nila, sa selyo nila,
nandun yung Bulkang Mayon. Okay, next. Simbolo ng lungsod ng Marikina ay ang may isang simbolo sang lungsod ng Marikina na nagpapakilala sa kanilang komunidad. Ito ang higanteng sapatos. Ayan, makikita nyo yan sa Marikina. Bakit meron yan dyan? Kasi sila ang tinatawag na shoe capital ng bansa. Kilala ang Marikina sa lugar na sa paggawa ng mga sapatos. Okay? So meron pa nga doon may isang doon sa kanilang isang building, pagpasok mo nun, nandun yung talagang totoong sapatos. Pero super laki. Okay? Super laki. Papakita ko sa inyo bukas. Okay? Next. Punta naman tayo sa simbolo or sagisag ng kulturang Ifugao. Ito yung kanilang bulol or bulol. So ito yung simbolo ng mga kultura ng mga Ifugao. Ito ay isang traditional na eskultura. Okay? Traditional sculpture. Ito ay nililok na kahoy na may kaugnayan sa kanilang anito or Diyos-Diyosan. So ito yung kanilang paniniwala. Naniniwala sila na yung itong mga bulol or bulol yung nagbabantay sa kanilang mga kamalig, sa kanilang farm, sa bigasan, sa mga rice fields nila, sa taniman, at dun sa kanila pang mga ari-arian habang sila'y natutulog. So, they believe na sila yung nagwa-watch dun sa mga kanilang mga taniman. At kapag sila ay natutulog or kapag sila ay wala sa kanilang bahay. Yan yung kultura ng mga Ifugao. Okay, next. Punta naman tayo sa komunidad ng Lanao. Ito ay kilala sa kanilang disenyong okir. Ito yung okir. Ito ay geometrikong paikot-ikot na halamang baging na disenyo. Ginagamit ito na motif sa sining at kagamitan ng mga Maranao at iba pang taga Mindanao. Okay? Ang mga bahay ng Maharlika, so yung mayayaman, Maharlika ang tawag sa kanila, pamilya ay may, napindot ko, sorry. Okay? Ang mga bahay ng mga Maharlika or mayayamang pamilya ay mayroong magagarang disenyong okir. Simbolo ito ng kapangyarihan at karangyaan. So yan, kapag may ganyan yung bahay nila, ibig sabihin sila ay may kapangyarihan at may karangyaan. Mayaman yung kanilang pamilya. Okay, next. Sari manok. Ito'y simbolo. Ang sari manok ang pangunahing sagisag ng kultura ng mga Maranao. Sinasabing ang ibong may isda, ayun yung isda, sa bibig ay naglalarawan ng maunlad na kultura at pamumuhay ng mga tao sa tabi ng lawa ng Lanao. Ito ay nagtataglay ng makulay na pakpak, ayan, mabalahibong buntot, at mapalamuting ulo na pinaniniwalaang nagdadala ng suwerte. Okay, ito yung sari manok. Next, ito ay sumasagisag sa pangunahing produkto ng lalawigan ng Bukidnon. Okay, so yan, makikita nyo dyan ito yung rebulto ng pinya. Makikita nyo sa Bukidnon. Sa lalawigang ito, matatagpuan ang pinakamalaking pataniman ng pinya. Napakalawak ng kanilang farm doon ng pinya sa bansa. Yan yung pinakamalaki. Ang Bukidnon ay nakilala bilang pineapple capital of the world. So, kasi napakalawak, okay, nung kanilang taniman ng pinya doon sa Bukidnon. Okay, next. Punta naman tayo sa mga estruktura ng komunidad. So, yung kanina, yun yung mga simbolo at sagisag. So, ito naman yung mga structures, okay, yung mga buildings. Okay? Ang struktura ng komunidad, ang mga estruktura ng komunidad. Ang ilang mga estrukturang makikita sa komunidad ay bahagi ng kasaysayan. So, yung mga structures daw or buildings, structure is
na kasama siya ng kasaysayan, ng history ng ng bansa. Ang mga ito ay itinayo maraming taon na nakalilipas o nakararaan at nananatili pa itong nakatayo hanggang sa ngayon. Makikita nyo pa rin yan, itong mga to kapag pumunta kayo sa lugar na iyon. Unahin na natin ay ang simbahan ng Poway Church. Okay, simbahan ng Poway. Ang simbahan ng Poway sa Ilocos Norte ay isang matibay na struktura mula pa noong panahon ng mga Espanyol. So ito yung simbahan. Dati pa yan, okay, hindi pa wala pa tayo, nandyan na yan. Nakilala ang bayan ng Poway dahil sa simbahang ito. Next, Cruz ni Magellan. Ito yon. Ang Cruz ni Magellan sa lungsod ng Cebu, saan makikita? Sa Cebu, ay isa pang makasaysayang istruktura. Nasa loob ng malaking krus, ito yung malaking cross, ang original na krus na dala ni Magellan nang siya at ang kanyang mga tauhan ay dumaong sa Cebu. So nandito sa loob ng krus yung daladalang krus ni Magellan nung sila ay nagdaong. Okay? Nung pumunta sila sa Pilipinas. Dito nagsimula ang pananampalatayang Katoliko ng mga Pilipino. Next ay ang fourth pillar. Fourth pillar. Ang estrukturang ito sa lungsod ng Zamboanga sa Mindanao ay bahagi ng kasaysayan ng komunidad ng lungsod. Ipinatayo ito again noong mga panahon ng mga Espanyol noong 1635. So ngayon ay 2020. So nasa ilang years na yang, ang tawag yan, ang tawag yan? For 2020. So may 385 years nang nakatayo itong fourth pillar. Ito ay bilang tanggulan laban sa mga sumasalakay na kaaway. Okay, so ito yung fourth pillar. Saan matatagpuan? Sa Zamboanga, sa Mindanao. Next is Sheikh Karimul Makdum Mosque. Ang istrukturang ito ay matatagpuan sa komunidad ng Tubig Indangan, Simunul sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Ito yung kauna-unahan, yung first na puok sambahan ng mga Muslim sa Pilipinas. Ito ay pinakamatandang mosque sa Pilipinas. Itinayo ito noong 1380. Si Makdum ay isang misyonerong Arabe na nagpalakas na relihiyong Islam sa Sulu. So siya yung nagpalakas ng relihiyong Islam sa Sulu, si Makdum. Okay, next is punta naman tayo sa mga bantayog ng komunidad. Ang mga bantayog or monumento na matatagpuan sa komunidad ay tanda o parangal ito sa isang tao, bagay, lugar, or pangyayari. Karaniwang makikita ito sa mga plaza, sa park, sa sentro, or kung saan makikita ito ng lahat ng tao. Okay, una ay ang bantayog ni Dr. Jose Rizal. Ito ay itinayo bilang parangal sa pambansang bayani. Ang pinakakilalang bantayog ni Dr. Jose Rizal ay makikita sa Rizal Park sa lungsod ng Maynila. Sa lugar na ito, binaril si Rizal ng mga sundalong Espanyol. Itinayo ito bilang pag-alala sa kanyang kabayanihan. Okay, so ito yung bantayog ni Jose Rizal. Makikita sa Rizal Park sa lungsod ng Maynila. Bakit dito? Kasi dito siya binaril. Okay? Next. Bantayog ni Andres Bonifacio. Okay? Ito yung pangunahing sagisag ng lungsod ng Caloocan. Ang bantayog na ito, si Andres Bonifacio,
ay isa sa mga bayaning Pilipino. Itinatag niya ang KKK. Okay? Ano yung KKK? Kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Okay? Itinatag niya ang KKK, isang revolusyonaryong kilusan laban sa mga Espanyol. So sila yung mga group na nakipaglaban sa mga Espanyol. Dahil dito, si Andres Bonifacio ay tinawag na ama ng katipunan. Ano ang tawag sa kanya? Ama ng katipunan. Okay, next. Bantayog ni Lapu-Lapu. Okay? Yan si Lapu-Lapu. Ang bantayog ng Lapu-Lapu ay makikita ito sa Mactan, Cebu. Itinayo ito bilang paggunita sa kanyang kabayanihan. Itinuring siyang kauna-unahang bayaning nagtanggol sa mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Napatay si Ferdinand Magellan na mga katutubo na pinamumunuan ni Lapu-Lapu. Remember si Magellan, yung krus ni Magellan nandun din sa Cebu. Tas ito, bantay ni Lapu-Lapu, makikita rin sa Cebu. Next, bantayog ni General Gregorio del Pilar. Again, General Gregorio del Pilar. Ang libingan at bantayog na ito ay makikita sa Bulacan, Bulacan. Dito siya ipinanganak at lumaki. Pinamunuan niya ang pakikipaglaban ng mga sundalong Pilipino laban sa mga Amerikano. Ang bantayog na ito ay nagpapaalala sa kanyang kabayanihan. So ito si General Gregorio del Pilar. Okay? Isa siyang general. Next, bantayog ni Miguel C. Malvar. Ito naman si Miguel C. Malvar. Ito ay makikita sa komunidad ng Santo Tomas, Batangas. Siya ay isa sa mga Pilipinong general na huling sumuko. Okay? Siya yung last na sumuko sa mga dayuhang nananakop noong panahon ng digmaan. Dahil doon sa ginawa niyang yon, pinagawan siya ng bantayog. Okay. So, ayan na yon. Next, bantayog ni Sultan Kudarat. Okay? Ito si Sultan Kudarat. Ito ay matatagpuan sa komunidad ng Isulan sa lalawigan ng Sultan Kudarat sa Mindanao. Si Sultan Kudarat ay isang magiting na sultan ng Maguindanao. Dati yung lugar nila, hindi yung tinatawag na Sultan Kudarat. Tinawag lang yun na Sultan Kudarat para sa pag-alala sa kagitingan ni Sultan Kudarat. So, simula nun, tinawag na ang kanilang lugar na Sultan Kudarat. Siya yung pinuno na lumaban sa mga Espanyol. At ipinangalan yung kanilang lalawigan sa kanya bilang parangal. Okay? Next and the last sa mga bantayog, Dambana ng Sandugo. Okay? Sila dyan yung nag-bloodshed, yung nag-share ng matatagpuan ito sa Barangay Bohol sa lungsod ng Tagbilaran, Bohol. Sa komunidad na ito naganap ang sandugo, yung paghiwa ng dito, tapos pagpapatak ng dugo dyan. Sa pagitan, yung dalawang tao, si Miguel Lopez de Legazpi at Dato Sikatuna. Okay? So, dyan sila nagsandugo. Ang tawag doon sa act na yon. Now, punta naman tayo sa iba pang mahalagang bagay or makasaysayang pook sa komunidad. Number 1, Rizal Park. Okay, kanina ayun yung bantayog ni Rizal. Ito ay matatagpuan sa lungsod ng Maynila. Isa itong malaking park na dating tawag ay Bagong Bayan. So dati ang tawag dito ay, ano nga? Bagong Bayan. Kilala rin ito bilang Luneta Park.
Okay? So ito ay Rizal Park, Bagumbayan, at Luneta Park. So maraming pangalan. Dito binaril at namatay si Dr. Jose Rizal noong December 30, 1896. So diyan siya binaril at namatay. Anong date? December 30, 1896. Next, sa Fort Santiago. Okay? Ito naman ay matatagpuan sa komunidad ng Intramuros, Maynila. Makasaysayan ang puok na ito dahil dito ikinulong si Dr. Jose Rizal bago siya barilin sa Rizal Park or sa Bagumbayan. Okay? So dito muna siya kinulong and then pagkatapos dinala siya sa Bagumbayan at dun siya binaril. So habang ang puok na ito yung naging saksi ng huling niyang pamamaalam. So dito niya isinulat ang tulang Mi Adios o huling paalam. So habang nandyan si Dr. Jose Rizal, nakagawa pa siya ng diyan niya ginawa yung kanyang huling tula na ang title ay Mi Adios or Huling Paalam. Hindi pa ako nakarating dito. Next, simbahan ng Barosian. We pronounce it Baraswain. Simbahan ng Baraswain or Our Lady of Mount Carmel Parish. So ang simbahang ito ay hindi lamang isang istruktura, kundi ito rin ay makasaysayang pook. Matatagpuan ito sa lungsod ng Malolos, Bulacan. At sa simbahang ito, ipinasa ng Kongreso ang saligang batas ng Malolos na ginawa ni Felipe Calderon. Tinawag itong duyan ng demokrasya sa silangan. So ito yung simbahan ng Baraswain. Next, EDSA. Ang meaning ng EDSA is Epifanio de los Santos Avenue. I will repeat, EDSA means Epifanio de los Santos Avenue. Ito, dati pa to. Okay? Ito pa yung dating EDSA. Ngayon, iba na yung itsura niya. Mas marami ng building at mas maraming sasakyan. Pero bakit ba maraming tao dito? Kasi ito yung nagrevolusyon dito. Okay? Dito, ito ang tawag dito dati ay Highway 54. Diyan sa EDSA na yan. Ang tawag dyan ay Highway 54. Next, makikita din sa EDSA ang malaking imahe ng Birhen. Ayun, okay? Image ng Birheng Maria na nakatayo sa ibabaw ng simbahang Katoliko na tinawag na EDSA Shrine. So, ang tawag dyan sa simbahan nila dyan ay EDSA Shrine kasi ito ay kanilang church. Tapos nandun yung rebulto ni Birheng Maria. Dito rin makikita ang People Power Monument. Ito, People Power Monument. Ito ay naglalarawan na makasaysayang pangyayaring nagpakilala sa mga Pilipino sa buong mundo bilang mamamayang mapagmahal sa bayan at sa kapayapaan. So ito yung EDSA Shrine at ito yung People Power Monument. Next, paano ba natin pangangalagaan at ang mga sagisag, istruktura at bantayog ng ating komunidad? So first, panatilihing malinis ang mga lugar na makasaysayan. So dapat laging malinis. Next, do not throw any garbage at bawal din magpitas ng mga flowers at bawal din mag-step dun sa mga grass kapag may nakalagay. Okay? Bawal din magkalat ng mga basura. Next, ipinagbabawal din yung paggalaw or paghawak sa mahalagang bagay na matatagpuan sa mga makasaysayang lugar. Kasi baka pag nasira yon, pabayad pa sa inyo. Okay? Okay, may na-skip ako dun sa mga structure. May dalawa ako na-skip. So, ito yung una, Dambana ni Rizal. So, ito ay matatagpuan sa lungsod ng
Calamba, Laguna. Ito yung dating bahay or tahanan ng pamilya ni Dr. Jose Rizal. So dito siya ipinanganak, dito rin siya lumaki. So hanggang ngayon, makikita nyo kung bibisita kayo sa Calamba, Laguna, andun pa rin yan, makikita nyo ang dambana ni Rizal. Hindi pa ako nakarating dyan. Okay, next. Ito yung pangalawang na-miss ni Teacher Bell. Dambana ni Aguinaldo. Dito, nakarating na si Teacher Bell. Napasok namin yan. Yung bed, nakita namin dyan. Yung mga gamot na nung unang panahon na ginagamit, nandyan pa din. Tapos yung mga bed nung unang panahon, ganun na ganun pa rin. Tapos, basta, andun din yung may nakita rin kami dyan, mga kanyon. Okay, sa bahay na yan. So, ito yung matatagpuan ito sa Kawit, Cavite. Sa balkonahe, ito yung balkon, sa balkonahe ng mansyon, iwinagayway. Okay? Diyan ni-raise yung first time na ni-raise yung watawat ng Pilipinas. Dito rin ipinahayag yung ating independence ng Pilipinas noong June 12, 1898. Kaya, every June 12, wala tayong pasok. Holiday yan. So, paggunita sa kalayaan ng kalayaan, okay, ng Pilipinas. So, na-visit na to ni Teacher Bell kasi before, malapit lang yung bahay na, malapit lang kami dito sa Kawit, Cavite. So, yan yung dalawang na-miss ni Teacher Bell. Una ay ang dambana ni Rizal sa lungsod ng Calamba, Laguna. At ang pangalawa, yung dambana ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Okay? So, now please get your book. Go. Open it on page 134. 134. Okay, number 1. Saan unang itinaas ang watawat ng Pilipinas? Saan first na ni-raise yung flag ng Philippines? A. Sa bahay ni Rizal sa Calamba. B. Sa bahay ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Or C, sa Bagong Bayan, dun sa Rizal Park, sa Luneta Park. Answer? Okay, next, page 135, number 2. Anong kulay ng watawat ang sumasagisag sa katapangan ng mga Pilipino? Okay? Sa bravery ng mga Pilipino. A, bughaw or asul, blue. B, puti or white. Or C, pula, red. Next, number 3. Kaninong bantayog ang makikita sa komunidad ng Bulacan, Bulacan? Kaninong monument or bantayog? Okay? Meron siyang nakasakay siya sa kabayo. A, bantayog ni Rizal. B, bantayog ni General Gregorio del Pilar. Or C, bantayog ni Lapu-Lapu. Okay? Next, number 4. Anong istruktura or building ang nagpakilala sa komunidad ng lungsod ng Cebu? Okay, sa Cebu. A, Cruz ni Magellan. B, Simbahan ni Magellan. Or C, Bantayog ni Magellan. Go. Number 5. Anong istruktura ang nagpakilala sa tubig indangan Simunul, Tawi-Tawi? A, Rizal Park. B, Fort Santiago. Or C, Sheikh Makdum Mosque. Okay, for the letter B, you're gonna write tama o mali. Tama o mali. Number 1, ang mga sagisag or symbols, structures, at monument o makasaysayang pook ay bahagi ng komunidad. Part of the community. It is part of the community. Tama o mali. Next, number 2. Ang watawat ay sagisag ng komunidad at ng bansa. Okay? So yung watawat daw is a symbol ng community and ng ating bansa. Tama o mali. Next, number 3. May kahulugan ang mga sagisag na makikita sa komunidad.
So, yung mga symbols, yung mga emblem, yun daw ay may mga meaning. True, tama, o mali. Next, open it on page 136. Number 4, itinayo bilang parangal sa mga bayani ang mga bantayog. Okay, yung mga monument daw ay pinatayo para bilang parangal. Okay, gift sa mga bayani. Next, number 5, hindi mahalaga ang mga taong naninirahan. Hindi mahalaga sa mga taong naninirahan ang mga makasaysayang pook sa komunidad. It is not important to the people living in the community yung mga makasaysayan, mga heritage na places. Okay, so ito, isusulat kung saang komunidad matatagpuan ang mga sumusunod na istruktura, sagisag, bantayog, or makasaysayang pook. So number 1, katulad dito, example ko yung number 1. So yung number 1, Rizal Park. Saan yan makikita? Sa lungsod ng Maynila. Isulat, lungsod ng Maynila. Next, number 2, Fort Santiago. Diba sa Rizal Park, dun siya binaril. Dito sa Fort Santiago, dun siya na kinulong. Okay, si Jose Rizal, dyan siya kinulong at dyan niya huling sinulat yung kanyang tulang huling paalam or mi adios. Next, number 3, simbahan ng Baraswain. Simbahan ng Baraswain. Saan yan matatagpuan? Next, number 4, Dambana ni Rizal. Yung bahay ni Rizal. Saan matatagpuan? Next, number 5, simbahan ng Paway. Paway. Next, number 6, bantayog ni Lapu-Lapu. Yung kay Lapu-Lapu, yung nakipaglaban kay Magellan. Next, number 7, dambana ni Emilio Aguinaldo. Dambana ni Emilio Aguinaldo. Saan matatagpuan? Next, number 8, Fort Pilar. Fort Pilar. Next, number 9, monumento ni Bonifacio. Bantayog ni Bonifacio. Ama ng Kagitinga. Next, number 10, EDSA Shrine. EDSA Shrine. Saan matatagpuan? Okay, please close your book, study for our quiz tomorrow, and take a picture of page 134, 135 to 136, and send it to our class dojo. See you, thank you, and see you again tomorrow. Bye-bye. Bye.